Mukhang lahat ng volleyball fans ay matutuwa sa ibabalita natin ngayon dahil unti-unti na ngang naghihilom at nag-e-improve ang ating Philippine national team at ang kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay sa nalalapit na SEA Games. Kaya sa videong ito, tatalakayin natin ang mga kamakailang pangyayari at ang matibay na suporta na kanilang natanggap mula sa PVL. Katulad na lamang ng mga malalaking kumpanya ng Meralco at Ribisco. Kaya tara, simulan na natin! Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Tumatak sa puso ng bansa ang Alas Pilipinas sa kanilang kahangahangang pagganap sa Asian Volleyball Confederation Challenge Cup, kung saan nagkamit sila ng kasaysayang bronze medal. Ang tagumpay na ito ang nagpalakas sa kanilang determinasyon ng magkamit ng tagumpay sa Southeast Asia sa nalalapit na 33rd staging ng SEA Games sa Bangkok, Thailand sa susunod na taon. Pero pagdating naman sa profesional na liga katulad ng PVL at ang kanilang mga kupunan ay buong pusong sumusuporta sa Alas Pilipinas dahil ang sponsor na Meralco ay aktibong magbibigay ng buwanang allowance na 50,000 sa bawat miyembro ng kupunan. At syempre pati na rin sa mga sasali pa sa pool upang magkaroon ito ng 24 mahuhusay na manlalaro. Ang pinansyal na suporta na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga atleta na mag-focus sa kanilang pagsasanay at paghahanda para sa mga darating na hamon. O di ba? Hinaing lang natin to noon pero nagkakatotoo na. At ang isa pang matagal ng taga-suporta ng volleyball sports, walang iba kundi ang Ribisco na may-ari ng sister team na Creamline at Chocomucho team sa PVL, ay nagkakaloob ng pangmatagalang partnership sa Philippine national team. At ang kanilang layunin ay susubuking paghusayin ang kanilang pinakamahusay na ikatlong pwesto sa SEA Games noong 2005. Ang partnership na ito ay magbibigay ng katatagan at mga mapagkukunan para sa patuloy na paglago at pag-unlad ng kupunan. Kumpirmado rin matapos ang pagkamit ng Pilipinas ng ikatlong pwesto sa likod ng Vietnam at Kazakhstan para sa unang pagkakataon ng bansa na magkaroon ng podium finish sa loob ng 63 years. At last, ang PVL buo ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magpahiram ng maximum of 2 players kada club team kahit sa kasalukuyang naglalaro ang PVL Conference. O diba? Pwede naman pala mangyari. Habang nagdagdag pa ng kasiyahan sa national team ang pagdating ng mga bituin mula sa universidad, katulad na lamang nila Alyssa Solomon at Bella Belen mula sa UAAP Season 86 champion National University, kasama si Cassie Dongallo mula sa University of the East ay sasali sa Alas Pilipinas na maglalaro ng isang friendly match laban sa South Korea sa katapusan ng buwan na ito na malamang na magiging huling torneo ni Coach George Souza de Brito kasama ang mga national team. Ang kanilang kakaibang galing at talento ay tiyak na magbibigay ng lakas at kompetisyon sa kupunan. At ang isa sa pinakapinanabikan na balita ay ang kahandaan ni Gia de Guzman na maging bahagi ng national team sa kabila ng mga ulat na siya ay nagtagumpay na makipagkasunduan para sa kontrata sa Denso Eribi sa Japan Pro League. Nananatiling buo ang kanyang pagsang-ayon sa kinatawan ng bansa. Ang desisyong ito ay nagbibigay ng kalayaan sa bagong coaching staff na pumili ng 2 karagdagang mahuhusay na manlalaro mula sa Creamline, ang kupunan ni Gia sa PVL. Ikaw, sino sa Creamline ang gusto mong makasama ng national team? Pinatunayan ng mga kupunan ng PVL ang kanilang matibay na suporta sa pamamagitan ng paggawa ng mga sakripisyo at pagpapahiram ng kanilang mga manlalaro sa pambansang kupunan. Upang mapunan ang pansamantalang pagkawala ng mga bituin na ito, isinagawa ng liga ang mga import-flavored conference. Ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan na maaaring patuloy na mag-enjoy pa rin ang mga tagahanga sa mataas na kalidad ng volleyball kahit na wala ang mga manlalarong inaasahan nila o go-to person. Ipinaliwanag naman ng FIVB, ang World Governing Body sa volleyball, ang mga alintuntunin upang tiyakin na magagamit ang mga manlalaro para sa national team sa mga international league. Itinakda nila ang panahon mula Mayo hanggang Oktubre bawat taon bilang panahon ng pambansang kupunan. Ibig sabihin nito, kahit manatili si Gia de Guzman sa Denso, ang Liga ng Japan ay obligadong palayain siya para sa national team duties ng Alas Pilipinas sa panahon ng kanilang paghahanda. Maliban na lamang kung hindi siya kasama sa pool ng Alas. Well, di naman siguro mangyayari yun, di ba? At iyan ang mga kapanapanabik na pagbabalita tungkol sa Alas Pilipinas at ang kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay sa nalalapit na SEA Games.
Sa suportang ibinibigay ng PVL, Meralco, Rebisco at ang pagdating ng mga talentadong manlalaro, mas malaki ang pag-asa ng kupunan ngayon. Ano sa tingin nyo? Kaya manatiling nakatutok para sa mga karagdagang balita tungkol sa kanilang pag-unlad habang nagsusumikap silang magmarka sa Southeast Asia. At huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga kapanapanabik na valuable content. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Angel! Video mo siguro, no? Ano? Ay! Ay! Ate si. Ate si. Let's go, Ate si. Let's go. I love yourself. Ito wala mamaya. Taguhin mo to. Put it in my jacket. Yeah. Ano na? Kawawa ka naman, te. Look. Hindi pa ako tinulungan. Bibidyo-bidyoan mo pa ako. Bit, tingnan mo ang dala ko. Sige daw. Joke lang, be.